May 8 kasalanan na kinakatakutan mula pa noong unang panahon. Hindi lang basta ordinaryong pagkakamali, kundi yaong mga kasalanang sinasabing nagbubukas ng pintuan patungo sa walang hanggang kaparusahan. Sinasabi ng mga sinaunang teksto na ang mga kasalanang ito ay hindi kayang patawarin ng langit at sa bawat hakbang na ginagawa mo patungo sa mga ito, mas lumalalim ang hukay na iyong hinuhukay para sa iyong kaluluwa. Ang mga ninuno natin ay may dahilan kung bakit lubhang kinakatakutan ang mga kasalanang ito. Hindi ito katang-isip lamang. Sa loob ng libu-libong taon, ang mga ito ang naging batayan ng moralidad at etika sa iba't ibang kultura at relihiyon. Ngunit sa modernong panahon, tila nakalimutan na natin ang bigat ng mga ito. Nakakagulat na sa bawat araw, posibleng nagagawa mo ang ilan sa mga kasalanang ito nang hindi mo namamalayan. At ang mas nakakabahala, tinuturuan pa natin ang mga susunod na henerasyon na normal lamang ang mga ito. Ano nga ba ang 8 kasalanang ito at bakit hanggang ngayon ay nagdudulot pa rin ito ng takot sa mga nakakaalam ng tunay na kahulugan nito? Bago tayo magpatuloy, tandaan na ang kaalamang ito ay hindi para takutin ka lamang, kundi para bigyan ka ng pagkakataong iwasto ang landas na iyong tinatahak. Dahil sa huling pagtutuos, ikaw pa rin ang magdedesisyon kung saan patungo ang iyong kaluluwa. Sa mundo ng sinaunang karunungan, ang 7 kasalanan ay nakilala bilang mga landas na nagdadala sa atin sa kadiliman. Ngunit alam mo ba na may 8 kasalanan pala na kinikilala mula pa sa sinaunang panahon? At ang una sa mga ito, ang pinakamapanganib sa lahat, ay ang kapalaluan. Ang kapalaluan o pride ay hindi lamang simpleng pagiging mayabang. Ito ay isang malalim na kamalian ng pag-iisip na nagbubuhat sa paniniwala na ikaw ay higit sa iba, na ikaw ay may karapatan na humamak ng kapwa, at na ang iyong halaga bilang tao ay nakabatay sa kung gaano kakatayog kumpara sa iba. Nagsimula ito sa pinakaunang kasalanan na naitala sa kasaysayan ng sangkatauhan. Nang si Lucifer, ang dating pinakamataas na anghel, ay nagsabi sa kanyang puso, "Itataas ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos." Dahil sa kapalaluan, naging Satanas siya, ang pinagmulan ng lahat ng kasamaan. Pero bakit nga ba napakadelikado ng kapalaluan? Dahil ito ang tanging kasalanan na hindi mo makikita sa iyong sarili. Kapag ikaw ay matakaw, alam mong matakaw ka. Kapag ikaw ay marahas, alam mong marahas ka. Ngunit kapag ikaw ay mapagmataas, naniniwala ka na karapat-dapat ka lang sa lahat ng papuri at paghanga. Hindi mo nakikita ang iyong pagkakamali. Sa ating lipunan ngayon, ang kapalaluan ay hindi lamang tinatanggap. Ito ay ipinagdiriwang pa. Be proud of yourself. Take pride in your work. Pero may malaking pagkakaiba ang pagiging kumpiyansa at ang pagiging mapagmataas. Ang kumpiyansa ay nagsasabi, "Kaya ko ito." Ang kapalaluan naman ay nagsasabi, "Tanging ako lang ang makakagawa nito." Alam mo ba na ayon sa mga pag-aaral ng psikolohiya, ang mga taong lubhang mapagmataas ay madalas na nagkakaroon ng mga problema sa relasyon, trabaho, at maging sa kanilang kalusugan? Ang taong mapagmataas ay hindi kayang tumanggap ng puna, kaya hindi siya natututo. Hindi siya humihingi ng tulong, kaya nababaon siya sa problema. Hindi siya umaamin ng pagkakamali, kaya paulit-ulit niyang ginagawa ang parehong kamalian. May kwento tungkol sa isang matagumpay na negosyante na sobrang yumaman dahil sa kanyang husay. Naging napaka-mapagmataas niya na hindi na siya nakikinig sa payo ng sinuman. Isang araw, isang matandang empleyado ang naglakas loob na sabihan siya na ang kanyang bagong plano ay magdudulot ng malaking problema. Ngunit dahil sa kanyang kapalaluan, hindi siya nakinig. Sa loob lamang ng 1 taon, nalugi ang kanyang negosyo. Ang kapalaluan ay parang isang sakit na unti-unting kumakain sa iyong pagkatao. Sa una, hindi mo mapapansin. Ngunit habang lumalalim, unti-unti nitong sinisira ang iyong kakayahang makipag-ugnayan sa ibang tao, ang iyong kakayahang matuto, at ang iyong kakayahang umunlad bilang tao. Sa mga sinaunang tradisyon, ang kapalaluan ay itinuturing na ama ng lahat ng kasalanan dahil ito ang nagbubukas ng pinto para sa lahat ng iba pang kasalanan.
Kapag ikaw ay mapagmataas, madali mong makakalimutan ang iyong mga limitasyon at madali kang matutukso sa iba pang mga kasalanan. Ngunit paano mo malalaman kung ikaw ay nahuhulog na sa bitag ng kapalaluan? Narito ang ilang palatandaan. Kapag lagi mong iniisip na ikaw ay tama at ang iba ay mali. Kapag hindi ka marunong makinig sa payo o kritisismo. Kapag palagi mong ikinukumpara ang iyong sarili sa iba, hindi para matuto, kundi para makaramdam ng pagiging superior. Kapag hindi mo kayang umamin ng pagkakamali. Kapag palagi mong hinahanap ang papuri at atensyon ng iba. Ang pinakamalaking problema sa kapalaluan ay ito. Habang lumalalim ka rito, lalong lumalayo sa iyo ang katotohanan. Nagiging bihag ka ng iyong sariling ilusyon ng kadakilaan. At sa huli, ikaw ay mananatiling nag-iisa, napapalibutan ng mga taong takot sa iyo, o gusto ka lang para sa kung ano ang maibibigay mo sa kanila. Sa mga sinaunang aklat ng karunungan, sinasabi na ang kapalaluan ang nauuna sa pagbagsak. Ito'y totoo hindi lamang sa mga dakilang imperyo ng kasaysayan, kundi pati na rin sa mga ordinaryong tao na nahulog sa bitag ng pagiging mapagmataas. Kaya kung nais mong maiwasan ang unang kasalanang ito na nagdadala sa iyo diretso sa impyerno, kailangan mong pag-aralan ang tunay na kababaang loob. Hindi ito nangangahulugan na iisipin mong wala kang halaga. Sa halip, ito ay ang pagkilala sa katotohanan, na ikaw ay may mga kalakasan at kahinaan tulad ng lahat ng tao, na ikaw ay nangangailangan ng tulong at suporta ng iba, na ikaw ay bahagi lamang ng isang mas malaking mundo, hindi ang sentro nito. At kung makikita mo ang iyong sarili na nahuhulog sa kapalaluan, tandaan ang sinaunang payo. Ang nagpapakumbaba ay itataas at ang nagmamataas ay ibababa. Pero siyempre ang kapalaluan ay isa lamang sa 8 kasalanan na kailangang pag-ingatan. Sa susunod nating bahagi, tatalakayin natin ang pangalawang kasalanan na kasing delikado rin nito. Sa lahat ng kasalanan na maaaring magdala sa atin sa impyerno, ang kapalaluan o pride ang pinakamapanganib. Ito ang tinatawag na korona ng mga kasalanan, ang pinuno ng lahat ng kasamaan. Isipin mo ito. Sa lahat ng pagkakasala, ito ang naging dahilan kung bakit bumagsak si Lucifer mula sa langit at naging Satanas. Hindi ako maglilingkod, ang sabi niya sa Diyos, dahil sa labis na pagmamalaki. Ang kapalaluan ay hindi lamang pagiging mayabang. Ito'y mas malalim pa. Ito ang paglalagay sa sarili sa pedestal, sa ibabaw ng lahat, maging sa ibabaw ng Diyos. Kapag ikaw ay mapagmalaki, tinitingnan mo ang iyong sarili bilang sentro ng mundo. Hindi mo na kailangan ang Diyos, hindi mo kailangan ang ibang tao. Ikaw na lang ang mahalaga. Sa sinaunang Ehipto, isipin mo si Paraon na nagpapahayag na siya'y Diyos habang pinahihirapan ang mga Israelita. Sa Babylonia naman, si Haring Nebukadnezar na nagtayo ng malaking rebulto ng kanyang sarili at pinilit ang lahat na sambahin ito. Ang resulta? 7 taon siyang namuhay na parang hayop, kumakain ng damo at natutulog sa labas hanggang natutuhan niyang magpakumbaba. Maging sa modernong panahon, nakikita natin ito sa mga taong hindi kayang tanggapin ang pagkakamali, sa mga nagmamalaki sa social media at sa mga politiko na iniisip na sila ang may sagot sa lahat. Isipin mo ang mga diktador sa kasaysayan. Si Hitler, Stalin, Pol Pot. Lahat sila'y pinangunahan ng mapanirang kapalaluan. Ang mapagmamalaki ay hindi naniniwala na kailangan niya ang kapatawaran. Hindi siya humihingi ng tawad dahil sa kanyang isip wala siyang pagkakamali. Ang taong ito ay palaging tama, palaging nasa tamang landas at hindi kailanman nagkakamali. Kilala mo ba ang ganitong klasing tao? O baka ikaw mismo ay ganito? Ang nakakabahala, karamihan sa atin ay may kapalaluan. Ito'y nagsisimula sa maliliit na bagay. Kapag ayaw nating tanggapin na mali tayo sa isang argumento, kapag ayaw nating humingi ng tulong dahil sa pride, o kapag nagagalit tayo kapag hindi tayo pinupuri. Mayroong isang kwento tungkol sa isang monghe na kilala sa kanyang kabanalan. Maraming tao ang pumupunta sa kanya para humingi ng payo. Isang araw, tinanong siya kung ano ang pinakamalaking kasalanan na nakikita niya sa mga taong kumukonsulta sa kanya. Ang sagot niya, kapalaluan.
dahil ito ang kasalanan na hindi inaamin ng tao na mayroon siya. Ang solusyon? Kumbaba. Hindi ito nangangahulugang pagpapakababa o pagiging duwag. Ang tunay na kababaang loob ay ang pagtanggap sa katotohanan na tayo ay mga nilalang na may limitasyon na kailangan natin ang Diyos at ang isa't isa. Ito'y ang pagkilala na ang ating mga talento at kakayahan ay mga regalo, hindi dahilan para magmalaki. Tandaan mo, ang kapalaluan ay nagbubulag. Kapag ikaw ay mapagmalaki, hindi mo nakikita ang iyong mga pagkakamali. Hindi mo nakikita ang iyong pangangailangan sa kapatawaran at kaligtasan. At kung hindi mo nakikita ang mga ito, paano ka makakahingi ng tawad? Paano ka maliligtas? Kaya ngayon, suriin ang iyong puso. May mga bahagi ba ng iyong buhay kung saan nangingibabaw ang kapalaluan? May mga relasyon ba na nasira dahil sa iyong pride? Handa ka bang aminin ang iyong mga pagkakamali at humingi ng tawad? Dahil sa huli, ang kapalaluan ay hindi lamang nagdadala sa atin sa impyerno pagkatapos ng buhay na ito. Ito'y lumilikha ng impyerno dito mismo sa lupa, sa ating mga puso at sa ating mga relasyon. At sino ang gustong mabuhay sa ganong paraan? Pero bago tayo tumungo sa susunod na kasalanan, tandaan na lahat tayo ay nagkakasala ng kapalaluan sa iba't ibang antas. Ang unang hakbang sa pagbabago ay ang pagkilala na mayroon tayong problema. Kaya tanungin mo ang iyong sarili, gaano kalaki ang espasyo na inuokupa ng pride sa iyong puso? At handa ka bang gumawa ng hakbang para paliitin ito? Inggit. Isang maliit na salita pero may napakalaking epekto sa ating buhay. Hindi lang simpleng pagseselos ito sa mga bagay na mayroon ng iba. Hindi. Ang inggit ay isang malalim na galit, isang matinding sakit na nanggagaling sa pagkakita ng kaligayahan o tagumpay ng iba. Ito ay hindi lang pagnanasa sa kung ano ang mayroon ang iba. Ito ay ang pagnanais na alisin ito sa kanila. Sa sinaunang panahon, kilala na ang inggit bilang isa sa mga pinakamatinding kasalanan. Sa katunayan, sa maraming kultura at relihiyon, ito ay itinuturing na isang ugat ng kasamaan. Bakit? Dahil ang inggit ay hindi lang nakakaapekto sa iyong isipan. Ito ay umaabot sa iyong kaluluwa. Tingnan natin ang kwento ni Cain at Abel sa Biblia. Ang unang pagpatay sa kasaysayan ng sangkatauhan ay nangyari dahil sa inggit. Si Cain ay nainggit sa kanyang kapatid na si Abel dahil ang handog ni Abel ay tinanggap ng Diyos habang ang kanya ay hindi. Ang resulta? Pinatay niya ang kanyang sariling kapatid. Ganito kalala ang kaya ng inggit. Kayang itulak ang isang tao na patayin ang kanyang sariling dugo. Pero bakit nga ba napakalakas ng inggit? Dahil ito ay nakaugat sa ating pagkatao bilang tao. Lahat tayo ay may likas na pagkukumpara ng ating sarili sa iba. Hindi ito masama kung minsan dahil nagiging motibasyon ito para umunlad. Pero kapag naging inggit na, ibang usapan na ito. Ang inggit ay parang isang lason na unti-unting pumapatay sa iyong kaligayahan. Habang ikaw ay nagbibilang ng mga biyaya ng iba, hindi mo napapansin ang sarili mong mga biyaya. Habang ikaw ay nakatingin sa tagumpay ng iba, hindi mo nakikita ang iyong sariling potensyal. At ang pinakamasakit, ang inggit ay hindi kailanman nasiyahan. Kahit makuha mo ang isang bagay na inggitan mo sa iba, may susunod na naman na bagay na pagseselosan mo. Maaari mong isipin na ang inggit ay normal lang, lalo na sa mundo ngayon, kung saan palagi tayong na-expose sa mga highlight reel ng buhay ng iba sa social media. Ngunit alam mo ba na ang inggit ay isa sa mga pangunahing dahilan ng depression at anxiety sa modernong panahon? Oo, totoo yan. Ang patuloy na pagkukumpara sa iba ay nagdudulot ng matinding stress at pagkabalisa. May isang pag-aaral na nagpakita na ang mga taong madalas mag-scroll sa social media ay mas malamang na makaramdam ng inggit at kawalan ng kasiyahan sa sariling buhay. Isipin mo, ilang beses ka na bang nakadama ng pagkainggit pagkatapos mong makita ang bagong kotse ng iyong kaibigan? O ang kanilang bakasyon sa ibang bansa? O ang kanilang perfect relationship? Ilang beses mo na bang naisip na, bakit sila may ganito, pero ako wala? Ang inggit ay hindi lang nakakaapekto sa ating mental na kalusugan, kundi pati na rin sa ating mga relasyon. Isipin mo kung ilang pagkakaibigan ang nasira dahil sa inggit,
Ilang pamilya ang nagkawatak-watak dahil sa pagseselosan ang isa't isa. Ilang trabaho ang nawala dahil sa pagsabotahe dahil sa inggit. Ang inggit ay nagdudulot ng pagkamuhi, at ang pagkamuhi ay nagdudulot ng pagkasira ng relasyon. Pero paano nga ba malalaman kung ikaw ay naiinggit na? Narito ang ilang senyales. Una, kapag ikaw ay nakakaramdam ng sakit sa tuwing may magandang nangyayari sa ibang tao. Pangalawa, kapag ikaw ay nagkakaroon ng masasamang pag-iisip tungkol sa mga taong matagumpay. Pangatlo, kapag ikaw ay nakakaramdam ng kasiyahan kapag may masamang nangyayari sa isang taong inggitan mo. Alam mo ba na ang inggit ay madalas na nagdudulot ng schadenfreude? Ito ay isang German na salita na nangangahulugang kasiyahan sa kamalasan ng iba. Kapag ikaw ay nasisiyahan sa kabiguan o pagkadapa ng iba, lalo na ng mga taong inggitan mo, iyan ay isang malalim na anyo ng inggit. At ito ay isang seryosong babala na ang iyong kaluluwa ay nasa panganib. Sa katunayan, ang inggit ay hindi lang nakakasira sa iyong relasyon sa iba, kundi pati na rin sa iyong relasyon sa sarili mo. Kapag ikaw ay patuloy na naiinggit, hindi mo nakikita ang iyong sariling halaga. Hindi mo napapahalagahan ang iyong sariling mga tagumpay at biyaya. Nagiging bulag ka sa mga bagay na dapat mong ipagpasalamat. Ang inggit ay nagdudulot din ng pagkagahaman at kasakiman. Kapag ikaw ay naiinggit, gusto mo ng higit pa, hindi dahil kailangan mo, kundi dahil gusto mong mahigitan ang iba. Ito ay nagiging isang walang katapusang siklo ng pagnanasa at kawalan ng kasiyahan. At alam mo ba kung ano ang pinakamasaklap na epekto ng inggit? Ito ay ang pagkawala ng kakayahang magmahal ng tunay. Ang tunay na pagmamahal ay nagbibigay ng kasiyahan sa kaligayahan ng iba. Ang inggit ay kabaligtaran nito. Ito ay nakakaramdam ng sakit sa kaligayahan ng iba. Kaya paano mo lalabanan ang inggit? Una, kilalanin ito. Aminin mo sa sarili mo kapag ikaw ay naiinggit. Pangalawa, magpasalamat ka sa mga biyayang mayroon ka. Pangatlo, tandaan mo na ang buhay ay hindi isang kompetisyon. Ang tagumpay ng iba ay hindi nangangahulugang kabiguan mo. Sa huli tandaan mo na ang inggit ay isang kasalanan na nagdadala sa iyo diretso sa impyerno, hindi dahil sinabi ito ng isang aklat o relihiyon, kundi dahil ang inggit mismo ay lumilikha ng impyerno sa iyong buhay dito. At ngayon, ito ay nagdudulot ng sakit, galit at pagkamuhi na kumukonsume sa iyong kaluluwa. Isipin mo kung gaano kaganda ang mundo kung wala ang inggit. Kung sa halip na mainggit sa tagumpay ng iba, ikaw ay magiging masaya para sa kanila. Kung sa halip na magalit kapag ang iba ay umaasenso, ikaw ay magkakaroon ng inspirasyon na umunlad din. Kung sa halip na magkaroon ng masamang hangarin sa iba, ikaw ay magkakaroon ng tapat na pagmamahal at pagsuporta. Tandaan, ang buhay ay hindi tungkol sa kung ano ang mayroon ka kumpara sa iba. Ito ay tungkol sa kung paano mo gagamitin ang mga biyayang ibinigay sa iyo para mabuhay ng masaya at makabuluhan. Huwag hayaang ang inggit ang magdikta ng iyong buhay at magdadala sa iyo sa impyerno ng pagkamuhi at kawalan ng kasiyahan. Ang inggit, isang salitang madaling bigkasin ngunit mabigat na damdamin. Sa ating kulturang Filipino, madalas nating maririnig ang katagang, huwag mainggit sa iyong kapwa. Ngunit bakit nga ba napakahirap iwasan ang ganitong damdamin? Ang inggit ay hindi lamang simpleng pagkamuhi sa tagumpay ng iba. Ito ay isang malalim na karamdaman ng kaluluwa na nagdudulot ng kadiliman sa ating buhay. Alam mo ba na ang inggit ay isa sa mga pinakamapanganib na kasalanan sa sinaunang kasaysayan? Mula pa sa panahon ng mga unang tao, nakita natin ito. Tandaan ang kwento ni Cain at Abel. Ang unang pagpatay sa mundo ay nangyari dahil sa inggit ng isang kapatid. Nang makita ni Cain na mas tinanggap ang handog ni Abel, nagalit siya at pinatay ang sarili niyang kapatid. Ganyan kalakas ang inggit, kayang magbunsod ng pagpatay. Sa ating lipunan ngayon, ang inggit ay nagsusuot ng iba't ibang maskara. Minsan, nagtatago ito sa likod ng mga komento sa social media. Napapansin mo ba kung paano ka nakakaramdam ng kirot kapag nakikita mong nagtatagumpay ang iyong dating kaklase? O kung paano nagiging mapait ang iyong pagbati kapag nalaman mong nakapagpundar na ng bahay ang iyong kaibigang mas bata sa iyo? Ito ang modernong anyo ng inggit, tahimik,
Nakatagong mabuti, ngunit nakamamatay pa rin sa ating kaluluwa. Ano nga ba ang tunay na mukha ng inggit? Hindi lamang ito simpleng pagkainggit sa bagong kotse ng iyong kapitbahay. Ang malalim na inggit ay nagmumula sa pakiramdam na hindi ka sapat, na hindi patas ang mundo, at na ang tagumpay ng iba ay nagpapakita ng iyong kabiguan. Ito ang dahilan kung bakit napakadelikado nito. Pinapatay nito ang ating kakayahang mag-alak para sa iba. May isang matandang kwento sa aming baryo tungkol sa dalawang magkaibigan. Pareho silang nagtapos ng kolehiyo at nagsimula ng trabaho sa parehong kumpanya. Pagkalipas ng ilang taon, ang isa ay itinaas sa posisyon habang ang isa naman ay nanatili sa parehong antas. Sa halip na suportahan ang kanyang kaibigan, nagsimulang magsalita ng masama ang isa at nagkalat ng tsismis. Unti-unting nasira ang kanilang pagkakaibigan at hindi lang iyon, nasira rin ang reputasyon ng taong nainggitan dahil sa mga kasinungalingang ikinalakalat. Ang taong nagpadala sa inggit ay hindi lamang nawalan ng kaibigan, kundi nawalan din ng respeto ng mga katrabaho at kalaunan, nawalan din ng trabaho. Iyan ang kapangyarihan ng inggit. Walang nananalo, lahat ay natatalo. Ngunit bakit nga ba napakalakas ng impluensya ng inggit sa ating lipunan? Una, dahil sa kultura ng kumpara. Mula pagkabata, tinuturuan tayong ikumpara ang ating sarili sa iba. Tingnan mo si Pedro, laging top sa klase. Bakit hindi ka maging katulad ni Maria na may magandang trabaho? Ang pagkukumpara ay nagsisilbing lupa kung saan tumutubo ang binhi ng inggit. Pangalawa, sa panahon ng social media, lagi tayong nakakakita ng highlight reel ng buhay ng iba. Nakikita natin ang kanilang mga tagumpay, mga bagong gamit, mga bakasyon sa magagandang lugar, ngunit hindi natin nakikita ang kanilang mga paghihirap, mga pagluha, mga sakripisyo. Ito ang tinatawag na comparison trap na lalong nagpapalala sa ating damdamin ng inggit. Ang pinakamalala, ang inggit ay nagiging sanhi ng ating sariling pagbagsak. Isipin mo, habang abala ka sa pag-iinggit sa tagumpay ng iba, ano ang nagagawa mo para sa iyong sarili? Ang oras at enerhiyang ginugol mo sa pagsubaybay at pagkainggit sa iba ay siya ring oras at enerhiyang dapat mo sanang ginagamit para sa iyong sariling pag-unlad. Naaalala ko ang kwento ng isang matagumpay na negosyante na nagsimula bilang isang simpleng tindera sa palengke. Tinanong siya kung ano ang kanyang sikreto sa tagumpay. Ang kanyang sagot, "Hindi ako tumitingin sa kanan o kaliwa para makita kung ano ang ginagawa ng iba. Nakatutok lang ako sa harap, sa aking sariling landas." Simpleng ngunit malalim na aral. Ang inggit ay nagdudulot ng pagkaligaw ng ating pansin mula sa ating sariling paglalakbay. Maaaring iniisip mo ngayon, paano ko maiiwasan ang inggit? Hindi ito madali. Lalo na sa mundong puno ng mga bagay na nagpapaalala sa atin kung ano ang wala sa atin. Ngunit may mga hakbang tayo na maaaring gawin. Una, kilalanin na ang inggit ay natural na damdamin. Lahat tayo ay nakakaramdam nito sa isang punto. Ang mahalaga ay hindi tayo nagpapadala sa damdaming ito. Kapag naramdaman mong naiinggit ka, huwag mong itanggi. Sa halip, tanungin mo ang iyong sarili. Bakit ako naiinggit? Ano ang sinasabi nito tungkol sa aking mga pangarap at hangarin? Pangalawa, palitan ang inggit ng inspirasyon. Sa halip na mainggit sa tagumpay ng iba, gamitin mo ito bilang patunay na posible ring mangyari sa iyo ang mga bagay na iyon. Ang tagumpay ng iba ay hindi nagpapakita ng iyong kabiguan. Ito ay nagpapakita ng mga posibilidad na naghihintay sa iyo. Pangatlo, magpasalamat ka sa kung ano ang mayroon ka. Ang pasasalamat ay ang pinakamalakas na kalaban ng inggit. Kapag puno ang iyong puso ng pasasalamat, wala nang lugar para sa inggit. Sa bawat umaga, maglaan ka ng oras para isipin ang 3 bagay na ikaw ay nagpapasalamat. Mababago nito ang iyong pananaw. Pang-apat, alalahanin na ang bawat isa ay may kani-kanyang paglalakbay. Hindi lahat ng tagumpay ay nakikita at hindi lahat ng nakikita ay tunay na tagumpay. Maraming tao ang nagpapakita ng isang perpektong buhay sa labas, ngunit nagdurusa sa loob.
Huwag kang magpalinlang sa mga imahe ng perpeksyon. Ngunit ang pinakamahalagang punto, ang inggit ay hindi lamang nakakaapekto sa ating relasyon sa iba, kundi pati na rin sa ating relasyon sa ating sarili at sa ating kaluluwa. Sa tradisyong Kristiyano, ang inggit ay isa sa 7 mortal na kasalanan dahil ito ay direktang sumasalungat sa pag-ibig, ang pinakamahalagang kautusan. Ang inggit ay hindi lamang nagdudulot ng pinsala sa iba, kundi pati na rin sa ating sariling kaluluwa. Sa mga sinaunang paniniwala, ang inggit ay itinuturing na mata ng demonyo, isang damdamin na nagbubulag sa ating kakayahang makita ang kabutihan at kagandahan sa mundo. Ito ay nagiging kadena na nagbibigkis sa atin sa isang buhay na puno ng kapaitan at hindi kasiyahan. Ngayon, habang iniisip mo ang lahat ng ito, tanungin mo ang iyong sarili. Ilang beses ka na nakaramdam ng inggit sa nakaraang linggo? Ilang beses mo hinayaan ang damdaming ito na kontrolin ang iyong mga aksyon at salita? At higit sa lahat, ano ang naging epekto nito sa iyong kaligayahan at kapayapaan ng isip? Alam ba ninyo na ang inggit at kasakiman ay dalawa sa pinakamatinding kasalanan na maaaring humila sa ating kaluluwa papunta sa kadiliman? Hindi ito basta-basta mga negatibong damdamin lang. Ang mga ito ay mga malalim na puwersa na nagdudulot ng pagkasira hindi lamang sa ating mga sarili, kundi pati na rin sa ating mga relasyon sa ibang tao. Sa sinaunang Pilipinas, bago pa man dumating ang mga Kastila, ang ating mga ninuno ay may malalim na pag-unawa sa mga kasalanang ito. Ang usog o mata ng inggit ay isang konsepto na matagal ng bahagi ng ating kultura. Kapag sinasabi nating may masamang mata ang isang tao, ito ay tumutukoy sa taong puno ng inggit at kasakiman. Ang inggit ay hindi lamang pagnanais na magkaroon ng katulad ng sa iba. Ito ay isang mapait na pakiramdam na nagdurusa ka habang nakikita mong masaya at matagumpay ang iba. Isipin mo ito, may kaibigan kang nakabili ng bagong kotse. Sa halip na matuwa para sa kanya, nakakaramdam ka ng kirot sa iyong dibdib. Bakit siya at hindi ako? Bakit siya ang pinagpala? Hindi ka makatulog sa gabi dahil sa pag-iisip kung paano siya nagkaroon ng bagay na iyon na sa tingin mo ay dapat ay sa iyo. Ang kasakiman naman ay ang walang tigil na pagnanais na magkaroon ng mas marami, kahit na hindi mo na kailangan. Parang butas na hindi mapuno-puno. Kahit anong ilagay mo doon, parang walang sapat. Ito ang nagdudulot ng pagnanakaw, pandaraya, at kahit pagpatay upang makuha lamang ang mga bagay na gusto mo. Ngunit bakit napakalakas ng mga kasalanang ito? Bakit ito napakadelikado sa ating kaluluwa? Una, ang inggit at kasakiman ay nagpapasira sa ating kakayahang makita ang kagandahan ng mundo. Kapag puno ka ng inggit, hindi mo makikita ang mga biyayang mayroon ka na. Lagi kang nakatingin sa mga bagay na wala sa iyo. Isipin mo na lang kung gaano kahirap mabuhay sa ganitong paraan. Laging nakatingin sa mga bagay na wala sa iyo, hindi sa mga bagay na mayroon ka. Ikalawa, ang mga kasalanang ito ay nagpapasira sa ating mga relasyon. Kapag inggit ka sa iyong kaibigan, hindi mo siya tunay na mamahalin. Lagi kang magkakaroon ng lihim na pagnanais na mabigo siya. At kapag sakop ka ng kasakiman, gagamitin mo ang ibang tao bilang instrumento lamang para makuha ang gusto mo. Hindi mo sila makikita bilang mga taong may sariling halaga at dignidad. May kwento sa ating kasaysayan tungkol sa isang prinsesa na nainggit sa kagandahan ng kanyang kapatid. Ang inggit na ito ay naging sanhi ng pagkakawatak-watak ng kanilang kaharian. Ganito kalakas ang kapangyarihan ng inggit kaya nitong wasakin kahit ang pinakamatatag na pundasyon. Pero ano nga ba ang pinagkaiba ng normal na pagnanais at ng kasakiman? Ang normal na pagnanais ay makatao at natural. Gusto mong magkaroon ng magandang bahay para sa iyong pamilya o magandang trabaho para sa iyong kinabukasan. Ang kasakiman ay kapag ang pagnanais na ito ay naging walang hanggan at walang konsiderasyon sa iba. Kapag handa kang gawin ang anumang bagay, kahit na makasakit ng iba, para lang makuha ang gusto mo. Sa mundo ngayon, ang inggit at kasakiman ay lalong tumitindi dahil sa social media. Nakikita natin ang mga perpektong buhay ng iba, ang kanilang mga mamahaling bakasyon, magagandang bahay at matagumpay na karera.
Hindi natin nakikita ang kanilang mga paghihirap at sakripisyo. Kaya madali tayong mahulog sa bitag ng paghahambing at inggit. Pero paano natin lalabanan ang mga kasalanang ito? Paano tayo makakaiwas sa kanilang mapanganib na kapit? Ang unang hakbang ay ang pagkilala. Aminin mo sa iyong sarili kapag nakakaramdam ka ng inggit o kasakiman. Hindi ito madali dahil ayaw nating aminin na tayo ay nagkakasala. Ngunit ang pagkilala ay ang unang hakbang tungo sa pagbabago. Ang pangalawang hakbang ay ang pagkakaroon ng pusong mapagpasalamat. Kapag natutunan mong pasalamatan ang mga bagay na mayroon ka, mababawasan ang iyong pagnanais para sa mga bagay na wala sa iyo. Bawat umaga, subukan mong ilista ang 3 bagay na ikaw ay nagpapasalamat. Maaaring ito ay simpleng bagay tulad ng pagkakaroon ng malusog na katawan, isang tahanan, o mga taong nagmamahal sa iyo. Ang ikatlong hakbang ay ang pagtulong sa iba. Kapag nagbibigay ka sa iba, lalo na sa mga nangangailangan, nababawasan ang iyong kasakiman. Natutunan mong makita ang halaga ng pagbibigay, hindi lamang ng pagtanggap. Ang ating mga ninuno ay may ritual ng bayanihan o pagtulong sa komunidad, tulad ng paglilipat ng bahay kubo o pagtatanim ng palay. Sa pamamagitan ng mga ritual na ito, natututo silang isantabi ang kanilang sariling interes para sa kabutihan ng nakararami. Ito ay isang magandang paraan upang labanan ang inggit at kasakiman. Sa katunayan, ang mga sinaunang kabihasnan sa buong mundo ay nagbibigay ng babala tungkol sa mga kasalanang ito. Sa Griego, ang inggit ay tinatawag na phthonos at ito ay itinuturing na isang sakit ng kaluluwa. Sa Hinduismo, ang kasakiman o lobha ay isa sa 3 pangunahing hadlang sa espiritual na paglago. Sa Kristyanismo, ang inggit at kasakiman ay 2 sa 7 mortal na kasalanan. Sinabi ni Jesus, ano ang pakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong mundo, ngunit mawala naman ang kanyang kaluluwa? Isang makapangyarihang paalala na ang mga material na bagay ay pansamantala lamang, habang ang ating espiritual na kalagayan ay walang hanggan. Kung titingnan natin ang mga taong tunay na masaya at matagumpay, makikita natin na sila ay hindi sakop ng inggit at kasakiman. Sila ay mapagpasalamat sa kanilang mga biyaya at handang ibahagi ang kanilang tagumpay sa iba. Sila ay nakakakita ng kasiyahan hindi sa pagkakaroon ng mas marami, kundi sa pagkakaroon ng sapat at pagbibigay ng halaga sa mga bagay na tunay na mahalaga. Pamilya, kaibigan, kalusugan, at kapayapaan ng isip. Kaya sa susunod na makaramdam ka ng inggit o kasakiman, huminto ka sandali. Tanungin mo ang iyong sarili, ano ba talaga ang mahalaga sa akin? Ano ang tunay na magdudulot sa akin ng kaligayahan? At paano ko magagamit ang aking buhay upang magdala ng kabutihan sa mundo, hindi lamang para sa aking sarili kundi para sa lahat? Dahil sa huli, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ating ari-arian, kundi sa lalim ng ating pagmamahal at paglilingkod sa iba. At ito ang tunay na landas tungo sa kaligayahan at kaganapan, malayo sa mapanganib na landas ng inggit at kasakiman na humihila sa atin pababa sa kadiliman ng impyerno. Ang inggit, isang kasalanan na tila simple lamang, ngunit nagtataglay ng napakalaking kapangyarihang sirain, hindi lamang ang ating relasyon sa iba, kundi maging ang ating sariling kaluluwa. Sa mundo ngayon kung saan ang social media ay nagpapakita ng mga perpektong buhay, napakadali na lang mahulog sa bitag ng inggit. Ano nga ba talaga ang inggit? Hindi ito simpleng paghanga sa tagumpay ng iba. Hindi, mas malalim pa ito. Ang inggit ay ang masakit na pakiramdam kapag nakikita mong mayroon ang iba na wala sa iyo. At higit pa roon, ang lihim na pagnanais na mawala sa kanila ang kanilang tagumpay o pagpapala. Naalala ko ang isang matandang kwento tungkol sa 2 kapitbahay. Ang isa ay mayaman, ang isa ay mahirap. Isang araw, isang engkantada ang dumating sa mahirap na lalaki at sinabing, bibigyan kita ng anumang hingin mo, pero may kondisyon. Anuman ang ibibigay ko sa iyo, doble ang ibibigay ko sa iyong mayamang kapitbahay. Alam mo ba kung ano ang hiniling ng mahirap na lalaki? Hindi siya humingi ng kayamanan o kalusugan. Sa halip,
Hiniling niya na tanggalan siya ng isang mata. Bakit? Para mabulag ng dalawang mata ang kanyang kapitbahay. Ganyan katindi ang inggit kapag hinayaan natin itong maghari sa ating puso. Hindi tayo masaya sa ating sariling pagpapala dahil lagi tayong nakatingin sa pagpapala ng iba. Sa sinaunang panahon pa, kilala na ang mapanirang puwersa ng inggit. Tingnan mo ang kwento ni Cain at Abel. Dalawang magkapatid, parehong nag-alay ng handog sa Diyos. Ngunit tanging ang handog ni Abel lang ang tinanggap. At ano ang ginawa ni Cain? Sa kanyang matinding inggit, pinatay niya ang kanyang sariling kapatid. Ang unang pagpatay sa kasaysayan ng sangkatauhan ay hinimok ng inggit. Isipin mo kung gaano kalalim ang sugat na iniiwan ng inggit sa ating lipunan hanggang ngayon. Natatandaan mo ba noong bata ka pa kapag may bagong laruan ang iyong kaklase o kapatid at bigla kang nakaramdam ng sama ng loob? Hindi dahil gusto mo talaga iyong laruan, kundi dahil mayroon sila at wala sa iyo? Iyan ang unang binhi ng inggit. At kung hindi ito napipigilan, lumalaki ito hanggang sa maging isang halimaw na kumokontrol sa ating mga desisyon at pagkilos. Sa mundo ng negosyo, ilang kumpanya na ang nalugi dahil sa inggit ng mga lider nito? Imbes na pagtuunan nila ng pansin ang pagpapabuti ng kanilang sariling produkto, mas pinipili nilang gumastos ng oras at pera para lang siraan ang kanilang mga kakompetensya. Sa politika naman, ilang mabubuting leader na ang napabagsak dahil sa inggit ng kanilang mga karibal? Pero alam mo ba kung bakit ito itinuturing na kasalanang mortal? Dahil kapag hinayaan nating maghari ang inggit sa ating puso, unti-unti nitong pinapatay ang ating kakayahang magmahal at magalak sa kabutihan ng iba. Pinapatay nito ang ating kakayahang maging masaya para sa iba. At sa huli, pinapatay nito ang ating sariling kaligayahan. May mga taong nagtatanong, bakit ba masama ang inggit? Hindi ba normal lang na mainggit sa mga taong mas matagumpay kaysa sa atin? Ang sagot ay simple. Ang inggit ay hindi simpleng paghanga o inspirasyon. Ang tunay na inggit ay nagnanais ng kasamaan para sa iba. Hindi ito nagsasabing, gusto ko ring magkaroon ng ganyan, kundi ayaw kong magkaroon siya ng ganyan. Tingnan mo ang ating kultura. Ilang pelikula at teleserye na ang may temang inggit? Iyong kontrabida na laging nagnanais ng kasamaan para sa bida dahil lang sa inggit? Ito ay isang universal na tema dahil alam nating lahat kung gaano ito katotoo sa totoong buhay. Pero may solusyon ba sa inggit? Mayroon. Una, kailangan nating kilalanin ito sa ating sarili. Kapag naramdaman mo ang kirot ng inggit, huwag mong itago o ipagkaila. Kilalanin mo ito at tanungin ang iyong sarili, bakit ako naiinggit? Ano ang sinasabi nito tungkol sa aking mga pagpapahalaga? Pangalawa, palitan mo ang inggit ng pasasalamat. Sa tuwing makakaramdam ka ng inggit, gumawa ka ng listahan ng mga bagay na ipinagpapasalamat mo sa iyong buhay. Makikita mong marami kang pagpapala na hindi mo napapansin dahil sa pagtuon mo sa kung ano ang wala sa iyo. Pangatlo, gamitin mo ang iyong inggit bilang motivasyon, hindi para sirain ang iba, kundi para pagbutihin ang iyong sarili. Kung naiinggit ka sa tagumpay ng isang tao, tanungin mo ang iyong sarili. Ano ang ginawa niya para marating ang kanyang kinalalagyan? Ano ang matututunan ko sa kanya? Isang kilalang pilosopo ang nagsabi, ang inggit ay ang sakit ng kaluluwa. At tunay nga, kapag hinayaan nating maghari ang inggit sa ating puso, tayo mismo ang unang nasasaktan nito. Habang tayo ay nagngangalit sa tagumpay ng iba, sila ay patuloy na lumalago at umuunlad habang tayo ay naiiwan, nakakulong sa ating sariling pagkapuot. Sa ating lipunang Pilipino, madalas nating makita ang konsepto ng crab mentality, kung saan tulad ng mga alimango sa basket, hinahila pababa ng isa ang iba para walang makaakyat. Ito ang bunga ng inggit. Imbes na magtulungan para umangat tayong lahat, mas gusto pa nating hilahin pababa ang iba para lang hindi tayo maiwanan. Pero dapat nating tandaan, ang tunay na tagumpay ay hindi nakukuha sa paghahambing sa iba. Ang tunay na tagumpay ay nakukuha sa pagiging mas mahusay kaysa sa ating dating sarili. Hindi tayo kailangang maging mas mabuti kaysa sa iba.
Kailangan lang nating maging mas mabuti kaysa sa kung sino tayo kahapon. Ang pagmamataas, isang simpleng salita na nagtataglay ng mabigat na kahulugan. Ito ang unang kasalanan na nagdala sa pagbagsak ni Lucifer mula sa langit at hanggang ngayon, ito pa rin ang naghahatid sa marami sa atin sa landas patungo sa impyerno. Ngunit ano ba talaga ang pagmamataas? Hindi ito simpleng pagiging masaya sa iyong mga nagawa o pagkakaroon ng kumpiyansa. Ang tunay na pagmamataas ay ang paniniwala na ikaw ay higit sa iba, na ikaw ay hindi nangangailangan ng Diyos. Sa ating lipunan ngayon, ang pagmamataas ay hindi lamang tinatanggap, ito ay ipinagdiriwang. Tayo ay nabubuhay sa mundo ng self-made na mga tao, ng mga taong ipinagmamalaki ang kanilang kakayahang umangat mula sa wala. At habang may halaga ang pagkilala sa sariling pagsisikap, dapat nating tandaan na walang tao ang tunay na self-made. Lahat tayo ay umaasa sa iba at higit sa lahat sa Diyos. Isipin mo ang isang lalaking nagtatagumpay sa negosyo. Mula sa mababang simula, siya ay umangat at ngayon ay nagmamay-ari ng maraming kumpanya. Ngunit sa halip na kilalanin ang tulong ng mga taong nasa paligid niya, ang kanyang mga empleyado, ang kanyang pamilya at ang mga pagkakataong ibinigay sa kanya, siya ay naniniwala na lahat ng ito ay bunga lamang ng kanyang sariling talino at sipag. Hindi niya nakikita na ang bawat hininga na kanyang hinihigop, bawat pagkakataong dumating sa kanya ay regalo mula sa itaas. Ito ang mapanganib na bahagi ng pagmamataas. Hindi nito pinapayagan ang tao na makita ang kanyang tunay na kalagayan. Ang pagmamataas ay parang salamin na nagpapakita sa iyo ng isang bersyon ng iyong sarili na mas malaki, mas mahusay at mas mahalaga kaysa sa kung ano ka talaga. Ito ay nagbubulag sa iyo sa iyong mga kahinaan at sa iyong pangangailangan sa Diyos at sa iba. Sa kasaysayan, maraming halimbawa ng mga taong nahulog dahil sa kanilang pagmamataas. Isipin si Haring Nebukadnesar na ipinagmalaki ang kanyang kaharian at sinabi, "Hindi ba ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo?" Dahil dito, siya ay pinarusahan ng Diyos at namuhay tulad ng isang hayop hanggang sa siya ay nagpakumbaba at kinilala ang kapangyarihan ng Diyos. O isipin si Haring Herodes na tinanggap ang papuri ng mga tao na siya ay isang Diyos. Sa halip na ituwid ang mga tao at ibigay ang papuri sa tunay na Diyos, tinanggap niya ito para sa kanyang sarili. At ano ang nangyari? Ayon sa Biblia, siya ay sinakmal ng mga uod at namatay. Isang malinaw na babala sa lahat ng nagmamataas. Ngunit hindi lamang ang mga hari at makapangyarihang tao ang nagkakasala ng pagmamataas. Kahit ang mga ordinaryong tao ay maaring mahulog sa bitag nito. Ang lalaking ayaw humingi ng direksyon kahit na siya ay naligaw, ang babaeng hindi marunong tumanggap ng puna, ang kabataang naniniwala na alam niya ang lahat. Lahat sila ay nagpapakita ng pagmamataas. Ang pagmamataas ay hindi lamang nakikita sa malalaking aksyon. Madalas, ito ay nasa maliliit na bagay, sa paraan ng ating pananalita, sa ating mga desisyon, sa kung paano natin tinatrato ang iba. Kapag tayo ay nagmamataas, tayo ay nagiging tulad ni Lucifer na nagsabi sa kanyang puso, "Aakyat ako sa langit. Itataas ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Magiging katulad ako ng kataas-taasan." Ngunit ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagmamataas? Sa Kawikaan, sinasabi nito, ang pagmamataas ay nauuna sa pagkawasak at ang mapagmataas na espiritu ay nauuna sa pagkahulog. Ang Diyos ay tutol sa mga mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Ang pagmamataas ay hindi lamang nakakasakit sa ating relasyon sa Diyos. Ito ay nakakasakit din sa ating relasyon sa iba. Ang mapagmataas na tao ay mahirap mahalin. Sila ay madalas na mapanghusga, mapangutos, at hindi handang tumanggap ng puna. Sila ay hindi nakikinig sa payo ng iba dahil naniniwala sila na alam nila ang lahat. Paano natin malalabanan ang pagmamataas? Ang unang hakbang ay ang pagkilala na ito ay nasa atin. Lahat tayo ay may tendensya na maging mapagmataas, lalo na sa mga bagay na alam nating ginagawa natin ng mabuti. Ang pangalawang hakbang
ay ang paghingi ng tulong sa Diyos. Tanging ang Diyos ang makapagbibigay sa atin ng tunay na pagpapakumbaba. Ang pagpapakumbaba ay hindi nangangahulugan na iniisip mong wala kang halaga. Ito ay ang tamang pagkilala sa iyong lugar, na ikaw ay nilikha ng Diyos, na ikaw ay mahalaga sa Kanyang paningin, ngunit ikaw ay hindi ang sentro ng universo. Ikaw ay bahagi ng isang mas malaking kwento, at ang iyong papel ay mahalaga, ngunit hindi ito ang buong kwento. Sa ating mundo ngayon na puno ng selfies at social media, kung saan ang bawat isa ay gustong magpakita ng kanilang perpektong buhay, ang pagpapakumbaba ay maaring maging mahirap. Ngunit ito ang daan patungo sa tunay na kalayaan. Kapag tayo ay nagpapakumbaba, tayo ay nagiging bukas sa pag-ibig ng Diyos at sa pag-ibig ng iba. Tayo ay nagiging mas handang matuto, mas handang magpatawad, at mas handang magmahal. Kaya sa susunod na ikaw ay matukso, na isipin na ikaw ay mas mabuti kaysa sa iba, o na ikaw ay hindi nangangailangan ng Diyos, alalahanin mo ang kwento ni Lucifer. Alalahanin mo na ang pagmamataas ang nagdala sa kanya mula sa pagiging pinakamagandang anghel sa langit patungo sa pagiging pinakamasamang nilalang sa impyerno. At alalahanin mo na ang Diyos ay naghihintay na bigyan ka ng biyaya kung ikaw ay handang magpakumbaba. Sa mundo ng kasalukuyang panahon, ang kapalaluan ay naging karaniwang bahagi na ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ngunit hindi natin namamalayan na ito pala ang pinakamapanganib sa 8 mortal na kasalanan. Oo, tama ang iyong narinig. Ang kapalaluan o pride ay hindi lamang simpleng pagmamayabang. Ito ang nagdadala sa atin sa isang landas na maaring magtapos sa walang hanggang pagdurusa. Bakit nga ba sinasabing ang kapalaluan ang ina ng lahat ng kasalanan? Sa sinaunang tradisyon, ito ang unang kasalanan na ginawa ni Lucifer nang siya'y maghimagsik laban sa Diyos. Itataas ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng langit, ang sabi niya sa kanyang puso. Iyon ang simula ng pagbagsak. At ganyan din ang nangyayari sa atin kapag hinahayaan nating mangibabaw ang kapalaluan sa ating buhay. Isipin mo ito. Kapag ikaw ay palalo, hindi mo na nakikita ang iyong mga pagkakamali. Naniniwala kang lagi kang tama, na mas matalino ka kaysa sa iba, na hindi mo kailangan ng tulong ng sinuman, maging ng Diyos. Nagiging bulag ka sa katotohanan at sa iyong mga kahinaan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong puspos ng kapalaluan ay napakahirap baguhin ang kanilang mga pag-uugali. May isang kwento tungkol sa isang matagumpay na negosyante na sobrang yaman at impluwensyal. Lahat ng kanyang hinihipo ay nagiging ginto. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay ay isang pusong puno ng kapalaluan. Hindi niya kinikilala ang tulong ng kanyang mga empleyado. Pinagsasabihan niya ang lahat na siya lamang ang dahilan ng kanilang tagumpay. Hanggang sa isang araw, nawala ang lahat sa kanya, ang kanyang negosyo, kayamanan, at pamilya. At alam mo kung ano ang pinakamasakit? Wala siyang malapitan dahil lahat ng tao ay iniwan na siya dahil sa kanyang kapalaluan. Ang kapalaluan ay nagmamaskara bilang kumpiyansa, ngunit sa katunayan ito ay kahinaan. Kapag ikaw ay tunay na malakas at sigurado sa iyong sarili, hindi mo kailangang ipagmalaki ang iyong mga nagawa. Hindi mo kailangang ibaba ang iba para lang tumaas ka. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagkilala ng iyong mga limitasyon at sa paghingi ng tulong kapag kailangan mo ito. Sa ating kultura, lalo na sa social media, ang kapalaluan ay kadalasang ipinagdiriwang. Lahat ng tao ay gustong magmukhang perpekto, matagumpay, at masaya. Ngunit sa likod ng mga filter at maayos na caption ay maaaring may mga pusong nangangailangan ng tunay na koneksyon at pagmamahal. Ang kapalaluan ay nagiging hadlang sa pagkakaroon ng malalim at tunay na relasyon. Hindi rin natin dapat kalimutan na ang kapalaluan ay nagdudulot ng pagkainggit, galit, at pagkapuot. Kapag ikaw ay palalo, madali kang mainsulto. Madali kang magalit kapag hindi ka pinuri o kinikilala. At kapag nakakita ka ng ibang tao na mas matagumpay kaysa sa iyo, imbes na matuwa ka para sa kanila, naiinggit ka at minsan ay gusto mo pa silang ibagsak. Ano ang solusyon sa kapalaluan? Ang kababaang loob o humility.
Hindi ito nangangahulugang isipin mong wala kang halaga. Hindi rin ito nangangahulugang hayaan mong apihin ka ng iba. Ang tunay na kababaang loob ay ang pagkakaroon ng tamang pananaw tungkol sa iyong sarili. Hindi sobra, hindi kulang. Ito ay ang pagkilala na lahat tayo ay may mga kalakasan at kahinaan at lahat tayo ay nangangailangan ng tulong at suporta mula sa iba. Alam mo ba na ang mga pinakamalakas na leader sa kasaysayan ay yaong mga may kababaang loob? Si Mahatma Gandhi, kahit na napaka-impluwensyal, ay namuhay ng simple at palaging nagsisilbi sa iba. Si Nelson Mandela, kahit na nakulong ng 27 taon, ay hindi nagkaroon ng puot sa kanyang puso at sa halip ay pinili niyang magpatawad. Ito ang tunay na lakas, ang kakayahang magpakumbaba at magpatawad. Kaya sa susunod na makaramdam ka ng kapalaluan na sumusulpot sa iyong puso, huminto ka at mag-isip. Tanungin mo ang iyong sarili, ano ba talaga ang mahalaga sa akin? Ang pagpapakita ng aking lakas at tagumpay o ang pagkakaroon ng tunay na koneksyon at pagmamahal sa aking buhay? Tandaan mo, ang kapalaluan ay maaaring magdulot ng pansamantalang kasiyahan, ngunit sa huli, ito ay magdadala sa iyo sa isang landas ng kalungkutan at pagkakahiwalay. Ang kapalaluan ay hindi lamang nagdudulot ng problema sa ating relasyon sa iba, kundi pati na rin sa ating relasyon sa Diyos. Kapag tayo ay palalo, hindi natin nakikita ang ating pangangailangan sa Kanya. Naniniwala tayong kaya nating gawin ang lahat ng mag-isa. Ngunit ang katotohanan ay lahat tayo ay nangangailangan ng gabay at pagmamahal mula sa isang mas mataas na kapangyarihan. Ang pagyayabang, isang kasalanang tila simpleng pagmamalaki lamang, ngunit sa katotohanan, ito'y isang malalim na kahinaan ng kaluluwa na kilala na mula pa noong sinaunang panahon. Ito ang kasalanang nagpabagsak kay Lucifer, ang dating pinakamataas na anghel ng langit. Nang siya'y magsabi sa kanyang puso, "Itataas ko ang aking sarili sa kalangitan. Itataas ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos." Doon nagsimula ang kanyang pagbagsak. Ang pagyayabang ay hindi lamang simpleng pagpapakita ng kayamanan o tagumpay. Ito ay isang malalim na sakit ng kaluluwa kung saan inilalagay mo ang iyong sarili sa sentro ng lahat. Higit pa sa kapwa mo at higit sa lahat, sa itaas ng Diyos. Ito ang kasalanang nagsasabing, "Ako muna bago ang lahat." Nakakagulat na sa ating modernong panahon, ang pagyayabang ay hindi na itinuturing na kasalanan, kundi isang katangiang dapat pahalagahan. Tinatawag nating confidence, self-esteem, o ambition. Ngunit may malalim na pagkakaiba ang tunay na kumpiyansa sa mapanirang kapalaluan. Ang kumpiyansa ay nagmumula sa pagkilala sa iyong mga kakayahan habang kinikilala rin ang iyong mga limitasyon. Ang pagyayabang sa kabilang banda ay ang pagkadismaya kapag hindi ka pinuri, ang pagkainggit kapag ang iba ay nagtagumpay, at ang kawalan ng kakayahang tanggapin ang iyong mga pagkakamali. Sa ating mundo ng social media, ang pagyayabang ay naging normal na bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Ang bawat larawan ay maingat na pinili, ang bawat status update ay dinisenyo para ipakita ang pinakamahusay na bersyon ng ating buhay. Madalas na hindi totoo. Naging eksperto tayo sa paglikha ng mga ilusyon ng perpektong buhay habang nagugutom ang ating mga kaluluwa para sa tunay na koneksyon at katotohanan. Isipin mo ang isang lalaking may magandang trabaho, magandang bahay, at magarang kotse. Tuwing may pagkakataon, ipinapakita niya ang kanyang mga material na tagumpay sa social media. Hindi niya pinapalampas ang pagkakataong banggitin ang kanyang mga nagawa sa mga kaibigan at kakilala. Sa unang tingin, maaaring sabihin nating matagumpay siya. Ngunit sa mas malalim na pagtingin, makikita natin ang isang taong nakadepende ang halaga sa pagkilala ng iba. Kapag walang nakapansin sa kanyang bagong sasakyan o walang nag-like sa kanyang post, nakakaramdam siya ng kawalan ng kahulugan. Hindi niya namamalayan na ang kanyang pagkatao ay naging alipin na ng opinyon ng iba. Ang pagyayabang ay isang kasalanang mapanlinlang dahil nagdadala ito ng pansamantalang kasiyahan. Kapag pinuri ka ng iba, kapag nakuha mo ang atensyon na hinahangad mo, nakakaramdam ka ng kasiyahan.
Ngunit tulad ng droga, kailangan mo ng mas malakas na dosis sa susunod. Kailangan mo ng mas maraming papuri, mas maraming atensyon, mas maraming pagkilala. Ito ay isang walang katapusang paghahabol na hindi kailanman tunay na makakabigay kasiyahan sa iyong kaluluwa. Ang pinakamalaking panganib ng pagyayabang ay hindi lamang ang epekto nito sa ating relasyon sa ibang tao, kundi ang epekto nito sa ating relasyon sa Diyos. Kapag ang ating mga puso ay puno ng sarili, wala nang lugar para sa Diyos. Kapag tayo ang sentro ng ating mundo, wala nang lugar para sa banal na karunungan at gabay. Nagiging Diyos tayo ng ating sariling mundo. Isang mundo na, sa huli, ay magiging kulungan ng ating kaluluwa. Sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang mga dakilang kabihasnan ay bumagsak hindi dahil sa panlabas na kalaban, kundi dahil sa kanilang sariling kapalaluan. Mula sa imperyo ng Roma hanggang sa modernong mga korporasyon, ang labis na kumpiyansa at kawalan ng kakayahang tanggapin ang mga pagkakamali ay nagdulot ng pagbagsak. Ganito rin sa individual na buhay, ang pagyayabang ay ang unang hakbang patungo sa pagbagsak. Ang pinakamapanganib na aspeto ng pagyayabang ay ang paraan nito sa pagbulag sa atin sa katotohanan. Kapag naniniwala tayong perpekto tayo, hindi natin nakikita ang ating mga pagkukulang. Kapag naniniwala tayong alam natin ang lahat, tumigil tayo sa pagkatuto. Kapag naniniwala tayong wala tayong pagkakamali, hindi tayo nakakahingi ng tawad. Sa ganitong paraan, ang pagyayabang ay hindi lamang isang kasalanan kundi isang hadlang sa ating espiritual na paglago. Ngunit may pag-asa. Ang unang hakbang sa paglabas sa bitag ng pagyayabang ay ang pagkilala na tayo ay nabitag. Ang pagkilala sa ating mga limitasyon, ang pagtanggap sa ating mga kahinaan, at ang pagsuko sa katotohanang tayo ay hindi perpekto. Ito ang mga unang hakbang patungo sa kalayaan. Ang tunay na kalakasan ay hindi nagmumula sa pagpapanggap na wala tayong kahinaan, kundi sa pagtanggap at pagharap sa mga ito. Isipin mo ang dalawang lalaki. Ang una ay may maraming naabot sa buhay, ngunit hindi kailanman nasiyahan, palaging naghahanap ng susunod na tagumpay, susunod na papuri. Ang pangalawa ay maaaring hindi kasing tagumpay sa mata ng mundo, ngunit may kapayapaan sa kanyang puso, nagagalak sa mga simpleng biyaya, at nakakahanap ng kahulugan sa pagsisilbi sa iba. Sino sa kanila ang tunay na mayaman? Sino ang tunay na maligaya? Ang pagyayabang ay nagdadala sa atin sa impyerno, hindi lamang sa kabilang buhay, kundi maging sa buhay na ito. Ito ang kasalanang nagkukulong sa atin sa isang makasariling mundo, kung saan ang ating halaga ay nakadepende sa opinyon ng iba, at ang ating kaligayahan ay nakasalalay sa ating tagumpay. Ito ang kasalanang nagpapahiwalay sa atin sa tunay na koneksyon sa iba, sa katotohanan ng ating sarili, at sa malalim na relasyon sa Diyos. Sa huli, ang pagyayabang ay isang kasalanang nagdadala sa atin sa isang impyernong ating sariling likha. Isang mundo kung saan tayo ay palaging nag-aalala, palaging naghahambing, at hindi kailanman nasiyahan. Ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa kababaang loob, ang kakayahang tanggapin ang ating tunay na lugar sa mundo, hindi bilang sentro ng lahat, kundi bilang bahagi ng isang mas malaking kwento, isang mas malaking plano. Ang kasakiman, isa sa pinakamapanirang kasalanan na kilala mula pa sa sinaunang panahon, ay hindi lang simpleng pagnanasa para sa material na bagay. Ito ay isang malalim na sakit ng kaluluwa na nagdudulot ng kawalan ng kasiyahan sa anumang mayroon tayo, na laging naghahanap ng higit pa, at higit pa. Sa ating modernong mundo, ang kasakiman ay naging halos hindi napapansin dahil sa paraan kung paano ito itinataguyod ng ating lipunan. Ang walang tigil na siklo ng pagkonsumo, pagkakaroon, at pagnanais. Isipin mo ang isang lalaking kumikita ng 20,000 piso kada buwan. Sapat na ito para sa kanyang pangunahing pangangailangan, ngunit hindi niya maramdaman ang kasiyahan. Nakikita niya ang kanyang kaibigan na may bagong kotse, at bigla, parang walang halaga ang kanyang sariling sasakyan. Nakikita niya ang kanyang kapitbahay na may bagong smartphone, at bigla, ang kanyang 2 taong gulang na telepono ay tila luma
at hindi nakasiya siya. Ito ang mukha ng kasakiman sa ating panahon, ang walang katapusang paghahambing at pagnanasa. Ang kasakiman ay hindi lamang tungkol sa pera o material na bagay. Maaari ring itong maging kasakiman para sa kapangyarihan, para sa atensyon, para sa pagkilala, o kahit na para sa pagmamahal. Ang sakim na tao ay hindi kailanman nakukontento sa anumang mayroon siya, laging nakatuon sa kung ano ang wala sa kanya. Sa mga sinaunang aklat at kasulatan, ang kasakiman ay palaging itinuturing na isang malubhang kasalanan. Sa Biblia, ito ay malinaw na ipinagbabawal sa 10 utos, huwag kang maghangad. Sa Bhagavad Gita ng Hinduismo, sinabi ni Krishna na ang kasakiman ay isa sa 3 pintuan patungo sa impyerno. Sa Budismo, ang kasakiman ay itinuturing na isa sa 3 lason na humahadlang sa ating landas tungo sa kaliwanagan. Ngunit bakit nga ba napakamapanganib ng kasakiman? Bakit ito itinuturing na isang kasalanan na magdadala sa atin diretso sa impyerno? Una, ang kasakiman ay nagdudulot ng walang katapusang pagdurusa. Ang sakim na tao ay hindi kailanman masaya, hindi kailanman kontento. Lagi siyang nasa estado ng pangangailangan, ng pagnanasa. Kahit na makamit niya ang isang bagay na kanyang ninanais, ang kasiyahan ay panandalian lamang at agad siyang maghahanap ng susunod na bagay na magbibigay sa kanya ng pansamantalang kasiyahan. Ikalawa, ang kasakiman ay nagbubulag sa atin sa mga tunay na halaga ng buhay. Habang tayo ay abala sa paghabol ng material na bagay o kapangyarihan, hindi natin napapansin ang mga simpleng kagalakan ng buhay. Ang pagmamahal ng pamilya, ang kagandahan ng kalikasan, ang kasiyahan ng tunay na pagkakaibigan. Ang sakim na tao ay madalas na nagsasakripisyo ng mga mahahalagang relasyon at prinsipyo para lang makamit ang kanyang mga material na hangarin. Ikatlo, ang kasakiman ay nagdudulot ng kasamaan sa iba. Para makamit ang kanyang mga hangarin, ang sakim na tao ay madalas na handang manakit ng iba, manlinlang, magnakaw, o kahit na pumatay. Maraming digmaan at karahasan sa kasaysayan ang nagsimula dahil sa kasakiman. Kasakiman sa lupa, sa kayamanan, sa kapangyarihan. Isipin mo, ang isang negosyanteng nagnakaw ng pondo ng kanyang kompanya para makapagpatayo ng mas malaking bahay o bumili ng mas mamahaling kotse, o ang isang politikong nagbebenta ng kanyang integridad para sa kapangyarihan at impluwensya, o ang isang asawang nangangaliwa dahil sa kasakiman sa panandaliang kasiyahan na sinisira ang kanyang pamilya sa proseso. Sa ating lipunan ngayon, ang kasakiman ay madalas na itinataguyod at kinukonsinti. Ang mga advertisement ay disenyo para magpagana ng ating pagnanasa para sa mga bagay na hindi naman natin talaga kailangan. Ang social media ay nagpapakita sa atin ng mga larawan ng perpektong buhay ng iba na nagdudulot ng inggit at pagnanasa. Ang ating ekonomiya mismo ay nakadepende sa walang tigil na pagkonsumo na nagpapatuloy sa siklo ng kasakiman. Ngunit ano ang maaari nating gawin para labanan ang kasakiman? Paano tayo makakaiwas sa kasalanang ito na nagdadala sa atin diretso sa impyerno? Ang unang hakbang ay ang pagkilala at pag-amin na mayroon tayong problema. Maraming tao ang hindi nakakakilala na sila ay sakim dahil ito ay naging normal na sa ating lipunan. Ngunit kapag napansin mo na lagi kang hindi kontento sa kung ano ang mayroon ka, na lagi kang naghahambing ng iyong buhay sa iba, na lagi kang nangangailangan ng higit pa, iyon ay mga palatandaan na maaring nasa ilalim ka ng impluwensya ng kasakiman. Ang ikalawang hakbang ay ang pagsasanay ng pasasalamat. Sa halip na mag-focus sa kung ano ang wala sa iyo, magsanay kang maging mapagpasalamat sa kung ano ang mayroon ka. Araw-araw, maglaan ng oras para isipin ang mga bagay na ikaw ay pinagpala, ang iyong kalusugan, ang iyong pamilya, ang iyong trabaho, ang bubong sa ibabaw ng iyong ulo. Ang pasasalamat ay isang malakas na antidote sa kasakiman. Ang ikatlong hakbang ay ang pagsasanay ng generosity o pagkamapagbigay. Ang pagbibigay ay direktang sumasalungat sa kasakiman. Kapag tayo ay nagbibigay ng ating oras, ating talento, ating kayamanan, tayo ay lumalaya mula sa pagkakagapos ng kasakiman. Natutuklasan natin ang kagalakan ng pagbibigay,
na higit na nagtatagal kaysa sa panandaliang kasiyahan ng pagkakaroon. Ang kasakiman ay hindi lamang isang kasalanan na nagdadala sa atin sa impyerno sa kabilang buhay. Ito ay lumilikha ng impyerno dito mismo sa lupa. Isang impyerno ng walang katapusang pagnanasa, ng kawalan ng kasiyahan, ng pagkakahiwalay mula sa tunay na kaligayahan. Ngunit may pag-asa. Sa pamamagitan ng pagkilala sa kasakiman, pagsasanay ng pasasalamat at pagsasanay ng pagkamapagbigay, maaari tayong makalaya mula sa gapos ng kasalanang ito. Kung napagtatanto mo na ikaw ay nahihirapan sa kasakiman, huwag mawalan ng pag-asa. Ang unang hakbang sa pagbabago ay ang pagkilala na may problema. At ngayon na alam mo na ang mapanganib na epekto ng kasakiman, maaari mo nang simulan ang iyong paglalakbay patungo sa kalayaan mula sa kasalanang ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, huwag kalimutang mag-like at i-share ito sa iyong mga kaibigan at pamilya na maaring makikinabang din dito. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod na video.